Magandang araw po. Magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa masakit ang paa, tuhod, binti, pati likod. Marami na po ako nagawang video pero libo-libo pa rin nagtatanong, masakit ang paa nila, hindi nila alam anong gagawin. Doc, tulungan mo ako. Unang-una po, tuturo ko sa inyo yung mga stretch, masahe, kung anong gagawin ninyo para gumaling kayo. Pero kailangan po pag-iisipan nyo at pag-aaralan nyo rin maigi. Hindi kasi siya simple eh. Kailangan ng talino, aralin. Pag di nyo maintindihan, tanong nyo sa magulang nyo, sa kapatid nyo, research nyo. Pwede magpa-check sa doktor, makakatulong naman. Pero ako, ang dami ko ng doktor na puntahan eh. Minsan, hindi rin tumpak yung naituturo. Yung sa kakaaral ko, yung palang nakita ko. Kaya nabigyan ng ginhawa yung tuhod ko. Ngayon, ang isang magandang tip, pwede kayo mag-biking, no? Kung masakit ang tuhod nyo. Pag nagba-bike kasi kayo, walang stress sa tuhod yan. Walang bigat sa tuhod. Hindi katulad ng jogging, basketball, sasakit ang tuhod nyo. Ang biking, mas relax ang tuhod kahit stationary bike po. Magbibigay po tayo ng tips sa masakit na katawan. Umpisahan po natin sa paa. Kadalasan kasi ang problema, mga 30% of the time nag-umpisa sa paa. Tingnan nyo po kung meron kayong flat feet. Ang ibig sabihin ng flat feet, dapat kasi may kurba to. Ito nangyayari, nawawala yung kurba, katulad ko, medyo flat feet ako, kaya nagpa-flat. Pag nag-flat yan, sasakit po ang paa ninyo. Nakita nyo yan, ha? Nag-flat feet itong kanan, sasakit ang tuhod kasi tatabingi nga po lahat. Ganito po gagawin para malaman nyo kung flat feet kayo o hindi. Habang nakatayo, maganda itong ginawang example nitong mga nagbi-video, maglalagay po kayo ng pencil or ballpen. Dapat yung ballpen na yan, papasok dito sa paa ninyo. Yan, dapat nakakapasok, dapat may espasyo. Pag walang space sa loob, ibig sabihin, flat feet kayo. Ito, hindi siya flat feet. Ang ganda ng kurba, oh. Oo, maganda. Tapos, dahil hindi siya flat feet, diretsong-diretso itong Achilles heel. Yan po ang tama. Yung akin, bumabagsak, tumatabingi ito. Marami sa atin yan ang problema. Pag nag-flat feet, iikot ang tuhod, sasakit ang tuhod, sasakit ang balakang, sasakit ang likod, pati shoulder, babagsak. Kaya kung sumasakit ang katawan nyo, tingnan nyo muna, baka flat feet. Yan ang isang dahilan. Tapos, sasakit na rin ang tuhod po ninyo. Kaya knee pain, tuturo ko mamaya lahat, ha? Ang isang exercise, kung may flat feet, ginagawa ko po to, pwede kayo kuha ng tuwalya, tapos kukunin nyo yung tuwalya o kahit anong tela. Mga 10 times ginagawa para magkurba yung paa ninyo. Yan, ito po yung exercise na tinuturo ko. 10 times, ika-curve nyo yung paa mo, parang kina-curve mo siya, para tumigas itong mga ligaments at muscle dito sa paa natin para magkakurba yung flat feet. Pwede rin yung ganitong exercise. Yan. Pakita natin, Doc Lisa. Ito po. Meron tayong mga solution para ipakita sa flat feet. Ito po, pag flat feet po kayo, tapos ito ilalagay po natin yung mga insole. Kung flat feet po kayo, bawal na bawal magpaa o magtsinelas kasi lalong sasakit ang paa ninyo. Kung masakit lang ang paa nyo, may kalyo lang, wala naman kayong flat feet, pwede itong pampakapal lang, pampalambot lang, ha, para hindi magkakalyo. Pero meron ding ginagawang insole na orthotic. Ito yung medyo mahal. Mahal na pabili ko nito. So, ginagawa to, special to. Meron din sa Pilipinas, meron din sa abroad. Pakita natin, Doc Lisa. So, sinukat to para sa paa ko. At nakataas siya, nakita nyo, mataas yung arch eh. Kasi nga flat feet ako, nilagyan po ng arch. Kung gagamitin nyo to, siguro mga 30 minutes a day lang, pakonti-konti lang. Kasi sasakit din yung paa nyo pag hindi kayo sanay. Ang isang ginagamit ko ngayon na mas suabe, yung ganito po, binibili ko lang sa mga tindahan. So ito, dahil flat feet ako, pinili ko yung may arch level 1 to. Ang ginagawa natin dito, papasok natin dito. Tinanggal ko yung ano niya, yung pinaka-sole niya, pinalitan ko nitong may arch. Kita nyo, ang ganda, oh. Nakataas siya. So, may suporta sa flat feet. Pag nasuportahan yan, mawawala yung sakit ng tuhod at sa balakang. Pero, syempre, ang paggamit nito,
dahan-dahan lang. Ayaw mo rin biglain yung katawan mo. Kung medyo konting arch lang, pwede na po yon. Hanap kayo ng rubber shoes na bagay sa inyo. Piliin nyo yung tamang-tamang arch, katulad nito, Doc Lisa. Ito yung pinaka gusto kong arch mga 4.0 to middle arch ng Nike. Nakita nyo, may sarili na siyang arch. Yan. So kahit bagsak yung paa ko, pag naka-rubber shoes ka, very comfortable. Sinusuot ko to halos buong araw. Kahit sa gabi, ito nang ginagawa kong tsinelas. Meron akong shoes na pang tsinelas para mas-support. Plus yung mga exercise na tinuturo ko po. Ang unang tip, masakit ang tuhod. Bukod dun sa i-check kung flat feet, papamasahin natin ang paligid ng tuhod. Tapos i-stretch natin yung muscles. Tapos meron tayong mga exercise na tinuturo. Number 5, sabi ko, rubber shoes, sapatos na malambot. Magpapayat, huwag masyadong mataba kasi kung sobrang taba, sasakitin ng tuhod. At yan po mga tips natin. Ang gamutan dyan, gamutan sa sakit sa paa, sa tuhod, ay para sa akin po, hindi po pain reliever. Ako never ako gumagamit ng pain reliever. Kasi ang pain reliever, pwede naman paminsan-minsan. Pero para sa akin, baka magka-kidney failure kayo, masira ang kidney nyo, mabutas ang tiyan, dumugo lang. Yan ang mga side effect ng pain reliever. Mas maganda, hanapin yung dahilan bakit sumasakit, ayusin yung katawan para mawala yung sakit. Kasi kahit ilang pain reliever inumin mo, sira pa rin dikit pa rin yung buto Ganito po gagawin natin. So para lumawag yung mga litid na nakapaligid sa tuhod, pinapamassage. Kung merong magmamassage na ibang tao, maganda. Kung wala, merong mga roller. Tumitigas kasi itong mga muscles dito. Pwedeng dito tumigas sa harap, sa quads. Pwedeng tumigas dito sa ITB. ITB tawag dito. May band dyan. Ito mga ITB, yan, tumitigas sa akin. May nagte-therapy po sa akin. Sa quads, tumitigas din yan. Iliotibial band. Meron din dito sa tabi, yung peroneal muscles. Bukod sa harap, dito rin sa likod. Yung gastrocnemius, konting release din and masahe para maging kondisyon ang muscle po ninyo. Massage sa paa, tinuro ko nga, Doc Lisa, pakita natin. Yung mga ganito po, minamassage yan dito. Dinudurog itong muscles, yung mga matitigas na scar tissue dito, pati sa harap. May stretch tayong pag ganyan. Gawin several times. May stretch tayong pag ganyan. Para sa tuhod, aralin nyo po maigi. Pakita natin, Doc Lisa. Ito. Yan, knee to chest. Napakasarap po nito. Back stretch din yan. Ito po, pang quads to. Bukod sa pag na-stretch na, namasahe na, stretch na, kailangan nyo ng exercise. Bakit exercise? Para magkaroon kayo ng muscle. Pag masakit ang tuhod, hindi na ginagamit, takot na maglakad, hihina ang muscle. Lalong hihina, wala na. Ang muscle ang nagdadala sa buto. Pag malaki muscle mo, kakayanin yan. Kahit mabigat kayo, kahit may masakit, kaya ng muscle. Ganito po exercises yan. Merong leg raise, mga 10 times. Merong bridging, ito, mga 1 second, 10 times. Pag kaya nyo po to. Pag wala ng back pain, kaya na to. May mga knee extension exercises. Mga 10 beses lang, huwag din sosobrahan. Kahit anong exercise sa paa, makakatulong yan. Ito po, heel raise. Maganda rin to sa flat feet. Pagtaas, dahan-dahan na pagbaba. Tapos ito, pamparelax din to. Tinataas-taas yung paa. Yan, butt kicks. Pwede nga hanggang dito Hanggang sa may balakang ang... Ito lang po ang ilan sa mga exercises na pwede nyo gawin para sa mawala yung sakit. Para sa back pain, magpapamasahe tayo doon sa marunong. Huwag masyadong hard, medium lang, tamang-tama lang. Ito po yung mga tumitigas. Yung mga muscle dito sa may likod. Sumisikip yan. Pag tumabingi, sisikip yan. So, ito yung dinudurog, minamasahe, mga 5 to 10 minutes hanggang lumuwag. Dito sa may sacrum, dito ang piriformis. Ito yung mga minamassage na parts. Pwede rin imasahe dito sa may side. Ito po, sa may, dito sa crest ng buto. Dito rin, sa may ITB na to. At ito po, itinuturo natin ulit sa may sacrum, tsaka yung mga trigger points. Yan po ang mga trigger points na
pinapamasahe. Dahan-dahan lang po, ang minamasahe yung muscle, hindi yung buto. Okay? Pakita ko lang po konting stretches. Ito po yung mga simple stretch para sa hamstring. Lagi ko ito ginagawa, mga 10 seconds. Kabilaan po yan, gawin nyo yan. Mas matagal po, mga 10 seconds. Pwede nyo iatras. Para sa gastrocnemius, ito po ginagawa ko. May stretch dito sa likod. Pakita mo, Doc Lisa. Tamang-tamang stretch lang banat, mga 10 seconds. Araw-araw po, tapos i-massage para hindi sumakit ang paa. Tapos yung heel raise, yung ginagawa kong heel raise, ayan tiptoe, tapos bababa ng dahan-dahan. Heel raise, tapos bababa dahan-dahan. 20 times ko yung ginagawa. Sa likod naman, meron tayong mga stretch dito sa side. Ito po. Dito sa may mid-back na i-stretch. Ayan 10 times, pampainit. Tapos ganito po, two fingers up. Tapos ito po, nakabend yung knees. Lagi ko ito tinuturo. Tapos yan, mid-back. Ma-stretch ang likod. So, sana po nakatulong itong mga tips ko sa inyo. Aralin nyo po maigi kasi kailangan nyo talaga aralin yung katawan ninyo. Tingnan nyo sa salamin, magpatulong kayo sa kaibigan nyo, manood kayo ng videos ko, aralin nyo lang po maigi.